Ito yung mga gamit natin. Ayan o, jump pack. Palang minivan natin, ang pangalan nito ay Bakbak. Kaya siya Bakbak, malayong kamag-anak siya ni Bukbok. So, ito po yung isang akyatin dito sa Barangay Santa Fe. Walang halos buwelo kasi tulay. Tapos kurbada pa. Paglagpas mo ng tulay, paliko agad, tas biglang akyat na. So ngayon susubukan natin ito kung kakayanin niyang umakyat ng hindi gumagapang. So, dito na po tayo sa Asturias. May mga program pa, may mas pa bago yung pinaka-opening ng kanilang attraction, yung sa Flores de Mayo. So dito po yung kanilang mga kiosk. Anong meron dito, ma'am? May puto bumbong tayo, sir. Meron tayong bibingka, bibingkinitan, bibingkyut. Meron tayong puto pao, empanada, masadukan, suman, and cassava cake. Mahaba to, guys, hanggang dun sa dulo. Doon, tapos yung kabila hanggang dun pa sa dulo. Ito yung dagat. Wow, dagat. So, mga kabakbak, ngayon pupunta tayo sa isang barangay dito sa Puerto Princesa. Mga around 1.5 to 2 hours din yung biyahe. Kung medyo chill ride lang. Pero kung nagmamadali kayo, kayang-kaya siya ng mga less than 1 hour. But anyways, ang pupuntahan natin yung isang attraction na bubuksan ng isang malaking resort dito sa Palawan. Yung kanilang Flores de Mayo na theme. Every December nag-open din sila ng attraction, pero more on ano yun, Christmas display naman. Buong buwan ng May, ang display naman po nila ay pang Flores de Mayo. So hindi ko rin alam kung ano yung makikita natin doon. Pero mukhang panggabi siya eh. Baka may mga lights sila na i-install parang sa Christmas display din. Pero mamaya titignan natin. And papasyalan din natin yung beach ng San Rafael plus yung Suray River. Yun, pwede natin maging attraction ngayong tag-init. Kaya lang ngayon po ay maulan. No, pero pupuntahan natin siya baka bukas na. So doon tayo matutulog sa San Rafael. May nakausap tayo na accommodation doon. Doon tayo matutulog malapit sa dagat. Tapos meron pa pong pwedeng maging activity dyan sa San Rafael eh. Ang alam ko meron siyang Mother Tree, tsaka merong inaakyat din na bundok, yung Taraw Cliff. Pero hindi natin mapupuntahan dahil masama yung panahon. Pili lang yung pupuntahan natin ngayon, yung beach, papakita ko sa inyo mamaya. Tapos yung bubuksan ng Astoria, Palawan na attraction, plus yung Suray River. So kasama natin si Bakbak, yung ating minivan. Yan, susubukan natin siya sa biyaheng norte naman. So last time nakapagbiyahe tayo sa Sabang, northwest ng Puerto Princesa. Tapos nakaraang linggo na drive natin siya south naman ng Puerto Princesa. Tapos ngayon bandang north naman tayo pupunta. So magpapagas lang tayo saglit para dire-diretso na yung ating biyahe. So dito pa lang tayo sa Barangay San Jose. Gilid-gilid lang tayo. Pagas lang muna tayo dito sa Shell. Kasi yung susunod na gasolinahan medyo malayo. Although kasya pa naman yung ating gasolina. Pero mas magandang sigurado na. May nag-angkat na tao. Yan. Medyo maulan. Sana hindi tayo mahirapan sa biyahe. So masusubukan natin si Bakbak sa maulang panahon. Sa biyahe ko. Ito yung mga gamit natin. Ayan o, jump pack. Medyo magulo. So pagka mayroon ka talagang minivan, puzzle para sa inyo kung ano yung mga gamit na dadalhin. Yan, ito alam ko sobra yung gamit na dala-dala ko. Alam ko yung ibang gamit dyan hindi na magagamit sa trip, pero mas maganda na yung kompleto kaysa kulang. So meron tayong pangluto, meron tayong mga burner dyan, lamesa, electric fan kung matutulog tayo dito sa van, ice box, mga ilaw nandyan lahat, yung upuan, sleeping bag, unan. So yan yung mga dadalhin natin.
Pinag-iisipan ko pa kung yung minivan ko gagawin kong customize or no build na minivan. Pero mas prefer ko yung semi na build, yung pwedeng alis-alisin, baklas-baklasin para maging multi-function talaga siya na minivan. Pwedeng pang camper, pwedeng pang daily driver, pwedeng pang business. Kaya hindi natin aalisin yung upuan dyan sa likod ng driver seat. Yes. Okay, nakapagas na tayo. Halos 3/4 yung laman ng ating gas tank. Pero abot na yan kasi nasa more or less 60 kilometers lang galing po dito sa bayan. Medyo maulan ngayon pero maganda magbiyahe kasi hindi mainit. Hindi tulad nung mga nakaraang araw. Sobrang init po talaga dito. Hindi kakayanin ng aircon. Pero ipapacheck ko yung bubong ng aking minivan. Baka walang insulator. Pwede natin padagdagan ng insulator para makabawas-bawas man lang sa init. Tapos hanap tayo sa online nung yung merong exhaust fan na solar, yung kinakabit lang sa bintana para kahit nakapark siya sa initan, hinihigop niya yung mainit na hangin sa loob para ilagay doon sa labas. So hanap tayo ng pwede natin idagdag dito sa ating minivan. Nakakatuwa po magkaroon ng minivan kasi para siyang laruan na kailangan mo siyang dagdagan, i-upgrade. Tapos ang daming mga decision na kailangan gawin, maliliit na bagay. Doon pa lang sa punto na kailangan mo siyang ian mo siya, yung no build ba siya, semi build or no build na minivan. So depende talaga. Noong una sabi ko, hindi ko na siya gagalawin. As is na lang siya, tapos sa side na lang ako matutulog. Pero nung nagagamit ko siya as camper van, doon ko unti-unti nakikita yung mga kailangan. Siguro kailangan ko siya ng ng higaan na merong pull-out na cabinet para organized naman yung gamit natin, hindi kalat-kalat, no? Medyo malinis tignan. Tapos hindi siya delikado rin diyan sa likod. Kasi yung ibang mga gamit natin, pagka nalubak or lumiko tayo ng medyo sharp, na tutumba. So, yun. So nag-research na rin ako ng mga design na pwede natin gayahan. So i-update ko kayo kung ano yung mga napili natin na pang-upgrade dito kay Bakbak. By the way, ito palang minivan natin, ang pangalan nito ay Bakbak. Kaya siya Bakbak, malayong kamag-anak siya ni Bukbuk. Hindi. Kaya po Bakbak kasi dito sa Palawan merong tinatawag kaming kambak-ambak syndrome. So kapag nakapunta ka na ng Palawan, babalik at babalik ka, no? Nai-inlove yung mga turista sa tao, sa lugar, sa mga pagkain, kaya nagiging parang sumpa, parang syndrome, kambak-ambak syndrome. Kaya bumabalik-balik sila. Siguro tingin ko nagiging big deal kasi pag nakabalik ka ng Palawan dahil sa hirap niya pong puntahan, di tulad sa ibang isla ng Pilipinas na very accessible yung transportation, malapit. Dito sa Palawan, kung barko yung sasakyan mo, aabutin ka ng 24 hours. Kung eroplano naman, 1 hour yung biyahe. Tapos medyo expensive. Kaya pagka nakabalik ka talaga ng Palawan, big deal. Kaya siguro na-highlight yung kambak-kambak. Pero marami namang mga lugar sa Pilipinas ang ilang beses binabalikan ng mga turista. Pero yun nga, dahil sa accessible, kaya parang hindi masyadong big deal yung pagbalik doon sa lugar. Unlike dito sa Palawan, talagang intentional. Sasadyain mo, i-schedule mo, itatapat mo sa mahabang vacation, long weekend, para masulit mo talaga yung bakasyon dito sa Palawan. And
Halos 1,000 plus ang isla po dito sa Palawan. Hindi mo mauubos. Ang daming pwedeng i-offer. Mapa dagat, mapa isla, bundok, yung marine life, yung mga nagda-diving, sobrang dami. So, meron pang history, culture. So napakayaman talaga ng lugar na to. Kasama pala natin na pupunta doon sa sa Barangay San Rafael sila Mang Mags, si Motorride, tsaka si Sir Vlad. Sasakay na lang sila ng service ng Astoria dahil maulan, hindi nila madala yung motor, delikado, tsaka mababasa sila ng ulan. Sa service na lang sila ng Astoria sasakay. Mga 3:30 daw sila aalis mamaya. So balikan sila, kami mag-overnight. Sama natin si Saba, pati itong ating minivan. Dahil papasyalan pa rin natin yung ibang mga pasyalan dyan sa San Rafael. Kaya mag-overnight tayo para masulit natin yung yung pagpunta ng San Rafael. Pa, Saan? ganun sa may truck na may kanina. Oo. Nakita ko. Mountain. Mountain ulit. Mountain ulit. Daming mountain dito, oh. Yup. Kailangan mo na circus. Circus. Yung ano? May isa pa dito, tapos may isa pa dito. Saan? May dalawa na yung truck. Yung dalawa ni truck. Paikot-ikot? Ay, hindi. Yung isa doon na, tapos yung isa dito pa lang. O, Ayun di po. ba? Oo nga, no? I see a bus. I see a bus in number. Takbo natin mga 40 to 60 lang. Chill ride lang. Maganda dito sa minivan, nire-remind tayo na dapat hina-hina lang sa buhay, huwag masyadong nagmamadali, relax lang, di ba? Para less stress. Kasi yung iba sumasabay sa bilis ng oras, sa bilis ng panahon. Kaya sobrang stress sila. Kailangan ganitong buwan, meron na silang ganito, may bahay na, sobrang dami nilang pinapangarap, kaya masyado silang pressured. So itong minivan, lagi ako nire-remind dito na dahan-dahan lang, chill lang. So, dahan-dahan lang takbo natin para safe, kasi medyo madulas po yung kalsada. Tsaka di naman natin kailangan magmadali. Sabi nga ni Sir Rexlin, takbong chubby lang. Medyo maputik pa yung ibang Pero may park. semento, kaya medyo madulas. Wala ko, malapit lang ang park. Hindi yan, ano yan? Sabungan, eh. Sabungan. Yung minivan pala natin ay 4x2 automatic transmission. Kaya medyo relax yung pagdadrive. Actually, itong sasakyan na to, yung unang na-drivean ko na automatic. Sanay po kasi ako sa manual. Pero madali siyang i-drive. First time kong sinubukan, nasa kalsada na agad. Na patakbo ko naman ng maayos hanggang sa nakabisado ko na, pati yung preno nito mismo, kung gaano siya kalambot, kung kailan siya kumakagat, yung accelerator, kailan siya pipigain pagpaakyat. Malakas po itong minivan na to. 600cc lang, kaya niyang umahon sa mga akyatin. Kanina nung doon pa tayo sa bayan, marami akong nakita na naka-minivan din. So nakakatuwa, marami nang bumibili ng ganitong klase sasakyan. Kasi nga, sobrang convenient. Ngayon maulan, safe na safe yung mga gamit namin compared doon sa lumang sasakyan namin na L200. Pick up siya, marami nga maikakarga, pero mangangamba ka naman doon sa mga gamit kasi mababasa. Itong minivan namin, safe yung gamit sa loob. Kahit marami kaming dala-dala, may mga sleeping bag, unan. Safe na safe sa ulan. Tapos maganda dito sa unit namin, naka-high roof, kaya sobrang luwag niyang tignan. Ano siya, van type, parang 64V
yung kanyang itsura. Kasi iba to, ibang builder. Ang builder po nito yung Multicab na company. Ang kahalintulad niya yung 64V. Yung V, ibig sabihin po niyan van type. Yung W, wagon type. Sa wagon kasi medyo masikip po yung loob niya dahil dun sa gilid, no? Yung kanyang ilaw nakapasok sa loob. Kaya medyo maliit yung space sa likod. Pero kung papakustomize, pwede naman. So depende pa rin sa builder. Pero karamihan po ng wagon type, yun, mas maliit ng konti yung loob. Yan, dito na tayo sa Barangay Bakungan. So dito sa barangay na to, marami rin mga spot. May mga ilog, tapos yung magagandang beach, Nagtabon, Talaudyong, Tagkawayan. Napakaganda po ng ano nito. Di ko lang alam po yung Tagkawayan, part pa rin ng Bakungan. Pero dito rin po yung daanan eh. Noong unang na-drivean ko to nung medyo paakyat yung mga daanan, nahirapan ako timplahin yung accelerator. Medyo parang nabibitin. Pero ngayon medyo gamay ko na. Ito po yung isang akyatin dito sa Barangay Santa Fe. Walang halos buwelo kasi tulay. Tapos kurbada pa. Paglagpas mo ng tulay, paliko agad, tas biglang akyat na. So ngayon susubukan natin ito kung kakayanin niyang umakyat ng hindi gumagapang. Last time kasi nung dumaan kami dito, medyo marami kami sakay eh. Tapos mabigat yung karga. Kaya naman. Tumatakbo tayo ng 30. Medyo hindi nakabuelo kasi nga may nasiraan na truck doon. Pero kaya pa itong bumuelo yan o. Meron pa siyang power. Pero ano lang natin, tansya lang natin yung gas. So hindi siya mabibitin, meron pa siyang power. Kunyari hirap na, tapos mahaba pa yakyatin, pwede pang idiin yung accelerator. Ayan o. Ayan. Kayang-kaya. Kahit walang halos buwelo yung pag-akyat natin. Kakalampas lang po natin ng Salvacion. So doon sa Salvacion mayroong nag-junction na kalsada. Yung kaliwa, doon tayo madalas sa Sitio Sabang, Barangay Kabayugan, sa lugar ng Underground River. So doon madalas si Bakbak, nakailang balik na tayo doon. Dito naman sa pakanan, yan po yung papuntang norte. Diyan madadaanan yung Rojas, Taytay, El Nido, yung pinakadulo ng Palawan. So itong kalsada na to. So North National Highway po ito. So far, ito yung pinakamalayo ni Bakbak dito sa North. No? Na-try na natin siya dun sa South, sa Northwest. Ngayon, ito naman, pa-Norte. Pero Barangay San Rafael lang po tayo ngayon. Sa mga susunod siguro, try natin yung Port Barton. Isang barangay sa San Vicente. Isang tourist destination din. So, ituturo ko sa inyo kung paano makarating doon, magkano yung gagastusin, ano yung mga accommodation, magkano yung tours, at gaano kaganda yung lugar ng Port Barton. Pati yung El Nido isusunod natin. Medyo iipon-ipon lang tayo ng konti ang gastos natin dun sa content. Yan, 3:30 aalis sila Mang Mags eh. Ngayon ay pasado alas 3. Mga 20 minutes na lang siguro aalis na sila ng bayan. Halos sunod lang din tayo kasi mabilis yung service ng Astoria. Ito na po yung Barangay Manalo. Dito na po tayo sa Barangay Mariugon. So, dito na tayo sa Barangay Lukbuan. Dito na po tayo sa Barangay Babuyan. Dito na po tayo sa Barangay Mauyon. Dito na tayo sa San Rafael. Diyan lang daw tayo tutuloy sa unahan after ng tulay.
Yung contact natin si Dave, yung nag-hydroponics. So ito po yung beach ng dagat ng San Rafael. High tide pa lang ngayon. So tingnan lang natin. Unahan daw ng tulay, may daanan. Ito kasi bahay nila Dave. Doon sa unahan may daanan. Saan kayo yung daan na? Ay, dito na tayo. Saan kaya ang... Da-da-da-da. Ayun, ito. Ito ba? Ah, baka dito. Okay. Maganda. Baka dito tayo. Tanungin natin. Kakarating lang po natin. Mukhang dito tayo tutuloy. Hindi ako nagkakamali. Ito lang yung may accommodation. Sabi ni Dave after daw ng bahay nila. Baka ito nga. Ang ganda. Tulog si Saba. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Ah, ang ganda dito ah. Ayos. Ganda ng kung ito yung tutuluyan natin, ang ganda. Makakuha tayo ng sunrise bukas. Saktong-sakto, ang ganda ng place. Ayan, dito tayo matutulog. Pero yung pupuntahan natin, dun pa sa unahan, yung resort na malaki sa Astoria. So meron lang tayong gagawing content. I-invite tayo para sa opening ng kanilang attraction dun, yung pang Flores de Mayo. Kayang-kaya ni Bakbak. Ito na yung pinakamalayong narating niya dito sa north part ng Palawan. Pero part pa rin siya ng Puerto Princesa. Mahaba po kasi yung Puerto hanggang Barangay Langugan. Itong lugar na to, Barangay San Rafael pa lang. So malayo-layo pa yung part boundary ng Puerto tsaka Rojas. So, dito na po tayo sa Asturias. May mga program pa, may mas pa bago yung pinaka-opening ng kanilang attraction, yung sa Flores de Mayo. Ito na. So, welcome na sila. Noong may ano sila. May lights, no? May ano sila, may bilog na ano. May ilaw? Tapos may ilaw. Doon tayo ngayon. Ilaw, may jelly. So ito po yung attraction ngayon dito sa Astoria, Palawan. So ito yung kanilang mga pailaw. Tapos ngayon meron pong gaganapin na mass. Pinaka-opening na kanilang program. Ito po yung mga kiosk dyan, pwedeng bumili ng mga pagkain. Then mamaya meron pong parade manggagaling doon sa kabila. Picture ka. Yung mga Reyna Elena. Yan. So may open sa public itong Astoria. Pwede kayong bumisita. Ipopost lang namin yung details about
sa event nila. Ayun o. Nakulong daw ako kaya na. Say, say, ma. So dito po yung kanilang mga kiosk. Yan, may program ata dito eh. Pinaka-stage, may sound system. Tapos ito, may mga food. So pwede kayong mamili dito habang namamasyal. So may mga drinks, juice. Ah, yun yung drone. Drone ni Mang Mags. Ano yun? Tapos dito may mga bread. Ay, ma'am. Evening. Anong meron dito, ma'am? May puto bumbong tayo, sir. Meron tayong bibingka, bibingkinitan, bibingkyut. Meron tayong puto pao, empanada, masadokan, suman, and cassava cake. Kasaba cake. Ayun, parang pang Pasko to, ma'am. Meron silang bibingka. Puto bumbong. Dito naman sa unahan, wala pang display. Hindi pa talaga nagsisimula. Baka after ng mass, mag-prepare na rin sila ng kanilang mga food. Ayan, dito mga parang deep fried food, mga finger food siguro. Ganda dito kasi nasa tabing dagat lang. Ayan, oh. Ayan. Kung makapasyal kayo na maaga-aga, ma-enjoy nyo yung view ng tabing dagat. Mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. So ito yung kanilang restaurant. So dito yung buffet, meron silang buffet dinner, lunch, and breakfast. Kung naka-check-in kayo, dito yung breakfast ninyo. Buffet din. Tapos may pool po yan sa harap. Ito po yung schedule. So ito yung kanilang buffet area. So dito po madalas ginaganap yung mga activities paggabi. Fire dancing, dyan sa stage na yan. Then may pool, so dito may mga nagdi-dinner. So pwede kayo mag-dinner at ma-enjoy nyo yung mga palabas paggabi. Ganda nila, no? Saan po? Saan, sir? Good morning. Sayang, medyo maulap. Hindi natin makita yung sunrise. Ngayon po ay alas 6 ng umaga. Dito tayo sa east coast ng Palawan, sa barangay San Rafael.
Labay dun. Marami salabay. Yan, medyo masalabay dito sa ano. Dito sa part na to. Tapos ganitong panahon, mga May, marami raw nakikitang salabay. Yung mga bata na naliligo. Pero pagdating daw ng medyo tag-ulan na, medyo wala na rin daw masyadong mga salabay. Ang ganda ng ano, ang ganda dito. Ganda mag-relax. Tapos yung buhangin niya pinong-pino. Oh. Saka hindi siya ganun kabiglang lalim, no, dahan-dahan. Banayad yung ano ng dagat. Mahaba to guys, hanggang dun sa dulo. Doon, taas yung kabila, hanggang dun pa sa dulo. Yan, may mga fishing spot dito. Ito napuntahan ko na, yung isla na yan. Yung Tadjo. Diyan kami nagpi-fishing. Nag-rent kami ng bangka. Ayan, may nakita akong spot dito guys. Na kausap natin yung bantay. Dito 500 itong cottage. Pwede na mag-overnight. Tapos kung gusto nyo ng accommodation, aircon, meron silang malaking room doon, tig 1,500. Maganda dito, abot na yung sasakyan dito sa gilid. Tapos pwede nang mag-tent. Yan. So kung medyo marami-rami kayo, pwede kayo mag-tent. Pero kukuha lang kayo ng isang cottage, pwede na mag-overnight. Yan. Tapos may mga swing, malapad yung kanilang buhangin sa harap. Tapos dagat na. Yan. So sunod, dito tayo mag-overnight. Punta tayo ngayon ng Soray River. Maliligo tayo saglit. Dito pala ang mga pasyalan sa San Rafael. May Taraw Cliff, pwede mag-hiking, merong mga cave, merong beach, tapos itong water park, tapos may ilog. So yun yung isa sa pupuntahan natin ngayon. Yung Soray River. Ang daan daw papunta ng ano, PSU. Hanapin pa natin dahil hindi ko rin kabisado. Ayan, dito tayo lilikot sa may police station. Ayan, police station. Dito tayo sa may police station. Baka uli Ito tayo. uli. Hindi yan. Ayan, ang daan daw sa may PSU, baka diretso lang. Pero magtanong tayo mamaya kung saan ang daan papasok sa Soray River. Glub-glub lang tayo saglit. Dahil maulan, baka biglang tumaas yung ano, tubig, ilog. Delikado. Ito na po yung PSU. Kaya yan ang tanong natin. Ito yung matatanungan. Baka sa unahan ko tanong natin. Ito po Palawan State University. Ito. Ito sa kanan. Ay, kaliwa. Ito yung kanilang mini city hall. Katiman. Ito yung city hall. Eh, tanongin natin siya. Dito pa. Tanongin natin. Dito pa uwi sa bahay natin. Oo nga, oo nga. Ay, ate, saan po yung papunta ng Soray River? Sa dulo pa? Pakaliwa. Thank you. Thank you. Makapasok yung sasakyan? Thank you po. Ganda ng ano nila. Yan ang mini city hall nito. Yan ang mini city hall. Kung meron kang transaction sa bayan, hindi ka na pupunta sa ano, hindi ka na pupunta sa pinaka city hall. May mga para extension office yan dito sa barangay San Rafael. Diba tayo dito sa kaliwa daw. Lilublob lang tayo saglit, tapos mabilis na tayo uwi. Parang may vlog din ako, di ba? Uy, yan ang nagkapanghabol. Yung gansa yan, nagkapanghabol. Nagkapanusit yan. Ha? Nagkapanusit. Sik? Yung
Tusik ba yung tao niyan? Ha? Oo. Hindi ba? Eh, medyo rough road lang po yung daanan, di ba? Medyo, pero kaya naman ng mga sakyan. Lalo na yung motor. Pababa, hindi na yan kaya. Medyo pababa lang. Hindi kaya ng truck natin. Kaya yan. Pababa. Hindi na kaya. Baka patasin. Salamat. Shout out kay Karoka na nagturo sa amin ng spot na to. Karoka, shout out. First time ko rin punta dito sa river na to. Alright, saan kaya banda? Dito na pala eh. Ito na oh. Hello? Ayun na oh, river. Oh, tignan mo. Sabi ni Karoka hindi lang daw talaga siya. Oh, Ay, may baka daanan. dyan. Sabi ni Karoka hindi lang daw spectacular yung ilog dito, pero pwede na. Uy, Ayun na, may ilog na. dito. Pwede. Hanap lang tayo ng magandang ligo-liguan. May mga spot na Tapos, malalim uwi na na ligo. tayo agad sa bahay natin. Apo, para... Ayun o, baka. Baka ito na yun. Taas. Ito na. Ah, may ilog na doon. Hanap tayo ng maganda-ganda. So ito guys, sa may kanan namin guys, may ilog na. Ilog Hanap lang na. tayo ng medyo magandang paliguan. Hala yung, ano ko, Yung, yung kitchen. nandito sa ano? Baka yan, pwede na dyan. Pwede na dyan. Hindi kayo dito. Sige, pag-gym na Hindi, dyan. nagakuha ng tax dyan. Ha? Daan sila dyan. O dyan. Doon tayo sa unahan. Hanap lang tayo ng Nagkakuha sila ng, graba. Tsaka nagtatawid sila dyan. wala na. O dito na tayo Wala mag-park. nang ano, Dito tayo mag-park. Alright. Guys. Uy! Parang, Di ba to? oh no. Okay. Guys, dito na tayo. Puntahan lang natin sa unahan. Silip-silip lang tayo ng magandang spot guys. Medyo malumot dito sa baba. Baka dun sa taas. Pwede. Yung kahit gatuhod pwede na. Pwede nang ligo-liguan. May mga malalalim. Kaya lang yun. So guys, so malalim guys. Kaya lang. Gusto ko dyan sa malalim. Kaya lang kulay green. May lumot guys. Parang lubluban ng Ayan kalabaw. o! Oo nga May eh. nagalipad-lipad. Ay, parang lubluban ng kalabaw guys. Tayo ng ano. Sa unahan konti. Pag wala, ba't ka tayo? Taste natin. Ayun, negative tayo makaligo guys. Medyo marumi yung ilog. May nagkukwari. May naghukay. Kumukuha ng mga panambak ng mga graba. Kaya malabo. Tapos maraming parte ang kulay green. May mga lumot. Yun, sayang. Pero hanap lang tayo ng spot Uy! going home. Yay! Tatlo! Para makaligo Ayun, tayo kahit tatlo saglit. man ito. Tatlo man ito. So ito guys yung yun yung Astoria Palawan. Dito sa kaliwa. Ayan. Katabi niyan, yung kanilang water park. Part pa rin siya ng Astoria Palawan. Pwedeng water park lang. Pwede rin kayong matulog dyan sa hotel para meron kayong one day access sa kanilang water park. Ayan. Pabalik na tayo guys ng bayan. Sayang hindi tayo nakaligo sa ilog dahil marumi. Tapos may mga lumot pa. Tapos may nagkukari pa. Kaya talagang malabo na yung tubig. So ngayon pabalik na tayo ng bayan ng Puerto Princesa. So chill ride lang din ulit. So kasama natin si Bakbak tsaka si Saba. Yung mga kasama natin sa ating adventure dito sa San Rafael. Pero try natin kung may madadaanan pa dyan sa unahan na spot. Pwede natin hintuan saglit. Pero kung wala, diretso na tayo. So kita-kita sa susunod na adventure. Bye-bye!